Good day mga katropa. Sa video na ito ay i-share ko sa inyo ang ilang information tungkol sa snails na pwede nating ilagay sa ating tank na kung tawagin ay assassin snails. Ang assassin snails po pala ay merong scientific name na Anentum helena. Ewan ko kung tama pagkakabigkas ko ha. Ginugel ko lang po. So kung ikaw ay isang fish keeper na mahilig ngayon dun sa nauuso na aquascaping kung saan nagse-set up ng mga plants at pinalalago sa loob ng aquarium, pwede mong isaalang-alang na isama itong assassin snail sa community tank ng aquarium mo. So ang mga assassin snail po kasi ay hindi naman sila kumakain ng mga halaman, hindi nila pinapansin yan. Although mahilig silang kumapang sa mga halaman at magpalipat-lipat, pero in nature po ay carnivorous po sila. Ang mga assassin snail po ay tinatawag din nilang Clea helena, o sa iba naman po ay tawag nila ay bumblebee snails. Kadalasan po nakikita sila dito sa Southeast Asia, pero kumalat na din sila sa buong mundo dahil na nga sa pangangailangan sa kanila sa mga aquarium hobbyist. So bakit po ba sila nagustuhan ng mga nag-hobby? Wow! Karamihan po sa mga nag-aquascape, ang number one na problema nila sa tangke nila ay mga pond snail or ramshort na mga snails. Ang mga pond snail at ramshort po kasi, once na meron kang isa, dalawa o tatlo niyan sa tank mo, expect mo within a month, magbo-boom na po ang population niyan. Mabilis silang dumami. So para maiwasan ang infestation ng mga ramshort at ng pond snails, dito ngayon pumapasok ang paglalagay ng assassin snails. Dito sa video na yan, kung makikita nyo, mayroong mga patay na pond snail. Kung saan yung mga patay na pond snail na yan is kinain na nitong mga assassin snail. Lalo na, especially, yung nakikita nyong assassin snail na yan. So kaya po nilang kumain ng mga ibang snail na kahit mas malaki sa size nila. Ganon po sila katindi. Ayan, makikita nyo ang dami na nilang pinatay doon o nakain. Ito naman yung isa na mahilig nga na magpatawid-tawid sa mga halaman, although yung mga halaman hindi naman nila yan kinakain. Pero kung may kasama silang isda o hipon sa tank, ay maaari din po nilang makain ng mga isda o hipon kapag po mahina na yung isda o hipon na yon. Once makapitan nila yan, hindi na po nila yan bibitawan hanggang makain nila ng pulo yan. So kagaya nitong isang ito ay on the hunt siya. Kadalasan ang ginagawa nila is nilulubog nila yung sarili nila sa substrate. Ang nakalitaw lang yung parang tube na yan na mahaba ng uso. Yan yung ginagamit po nilang pang suction o pang sip-sip sa mga nakakain nila. Predator na predator po kasi ang dating nila. Pero kung papipiliin ka naman kung ano ang gusto mong mag-infest sa tank mo, yung mga pond snail ba, ramshort o itong assassin snail, ako personal advice, itong assassin snail na lang. Kasi itong assassin snail, kahit papano po maganda ang value niya sa market. Kadalasan nabebenta po ito ng 60, 80 pesos hanggang 90 pesos isa. At saka napakabilis din po nilang dumami. Within 4 to 6 months ay pwede mo na kagad silang maibenta at pagkakitaan. At yan po ang aking na-share sa inyo. Sa susunod po ulit. Thank you!